programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maabutan pa kaya ni Atty. Alon si Sabrina at mapigilan sa binabalak na pagkabunyag ng lahat ng sikreto niya? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Naabutan ni Eira si Sabrina na sinisigaw-sigawan ni Atty. Alon. Dito nag-umpisa ang pagdududa ni Eira sa mapapangasawa niyang si Atty. Alon. Simula daw nung mga nakaraang araw ay nagiging mainitin ang ulo ni Atty. Alon. Sa isip-isip ni Eira, kung kayang-kaya ni Atty. Alon na manakit at magsigaw-sigaw ng ibang babae, malamang kayang-kaya din ni Atty. Alon na sigaw-sigawan siya kapag natuloy na ang kasal nila. Samantala, nagdesisyon na si Sabrina na kumawala na kay Atty. Alon. Maging ang pekeng trabaho niya sa Keystone ay iniwan na ni Sabrina. Kaya galit na galit si Atty. Alon. Duda ni Atty. Alon, kaya siya iniwan ni Sabrina dahil may balak ito na ilaglag siya sa ibang tao. Kaya binantaan ni Atty. Alon si Sabrina na kung ilalaglag siya nito, tatahimik siya habang buhay. Sa pag-alis ni Sabrina sa Keystone, dala ang mga gamit niya. Nakasalubong niya si Menard. Galit na nagbanta si Menard na kung hindi siya mababayaran ni Atty. Alon sa lalong madaling panahon, mapipilitan siya na magpunta sa presinto upang ikanta si Atty. Alon. Pagkatapos ng banta ni Menard, wala na raw pakialam si Sabrina kung ano ang gustong gawin nitong si Menard. Dahil una sa lahat, resign na siya sa trabaho niya kay Atty. Alon. Takot na takot si Sabrina sa pananakot sa kanya ni Menard. Kaya kahit galit si Sabrina kay Atty. Alon, pag-uwi niya ng bahay ay agad niyang winarningan si Atty. Alon tungkol sa ginawa sa kanya at sinabi ni Menard. Pinagsabihan niya si Atty. Alon na makipagkita na kay Menard bago pa mahuli ang lahat. Sa una ay duda pa si Atty. Alon sa mga sinasabi sa kanya ni Sabrina. Dahil una sa lahat ay wala na silang dalawa. Ngayon ay tinulungan pa siya na malutas ang isa niyang problema. Samantala, nakita ni Sabrina ang live podcast ni Atty. Kurt. Kaya dito naisip niya na ito na ang tamang pagkakataon para i-set up si Atty. Alon para makita ni Kurt mismo kung sino ang kinikita ni Atty. Alon. Wika ni Sabrina, makakaganti din siya kay Atty. Alon at simula pa lang daw ng lahat ng paghihiganti niya. Bilang abogado si Kurt, na curious siya sa mga message sa kanya ng hindi kilalang account na may alam daw di umano sa sospek ng holdapan. Kaya kahit delikado, gusto ni Kurt puntahan ang address na binigay sa kanya. Sa kabilang banda, halo-halong pagdududa, pagtataka ang nararamdaman ni Trixie matapos niyang malaman na ang kwintas niya na nakuha ng mga holdapper ay nasa mami niya lang pala. Iniisip niya kung paano nangyari na mapunta kay Patricia ang kwintas na iyon. Ano kaya ang ipapalusot ni Patricia sa anak niyang si Trixie ngayong booking na ang tinatago niya? Samantala, dahil desidido na si Sabrina sa mga pasabog na gagawin niya, sinabi niya kay Lilet na handa siyang makipagkita dito para sabihin kung ano ang nalalaman niya tungkol kay Atty. Alon. Tutal naman ay hindi siya sinasagot ni Eira, kaya mas okay na ang kaaway na lang ni Atty. Alon ang unang makaalam ng mga sikreto nito. Lingid sa kaalaman ni Sabrina,
na nakikinig ang kasambahay ni Atty. Alon sa lahat ng sinasabi niya. Nagsumbong ito kay Atty. Alon sa mga plano ni Sabrina, kaya nalalagay ngayon sa peligro ang buhay nito. Dahil naman sa tip ni Sabrina kay Kurt, pinuntahan niya ang lugar na binigay nito. Nakita niya mismo si Atty. Alon sa mismong lugar, kaya maingat niya itong minanmanan. Narinig ni Kurt ang lahat ng pag-uusap ni Menard at Atty. Alon. Takutan at kung ano-ano ang narinig ni Kurt mula kay Atty. Alon. Hindi lang naging malinaw kay Kurt kung sino talaga ang kausap nito. Pero malinaw kay Kurt na ang taong kausap ni Atty. Alon ay sinaktan niya dahil sa kapalpakan na ginawa nito. Kinabukasan, hindi pa rin lubos maisip ni Lilet kung bakit bigla na lang nag-iba ang ihip ng hangin na mag-reach out sa kanya si Sabrina para sabihin daw ang tungkol kay Atty. Alon. Kaya nagpasama si Lilet kay Kurt para masiguro ang kanyang kaligtasan. Natanaw na ni Sabrina si Lilet at Kurt sa kabilang kanto, kaya kinawayan niya ito para makita siya. Nakita naman siya agad nila Lilet, ngunit hindi alam ni Sabrina. Papunta na si Atty. Alon kung saan sila magkikita ni Lilet para pigilan kung anuman ang gagawin niya. Galit na galit at nanlilisik ang mga mata nito. Sinasabi na nga ba daw niya, tatry na rin siya ni Sabrina at kay Lilet pa ito humingi ng tulong. Kaya kailangan niya itong maunahan bago pa mahuli ang lahat. Walang alinlangan si Sabrina sa puso niya. Gustong-gusto na niyang sabihin ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Atty. Alon. Alam niyang nasa peligro na rin ang buhay niya sa pagtalikod mismo kay Atty. Alon. Kaya naisip ni Sabrina na itama at gawin na lang kung ano ang nararapat bago pa mahuli ang lahat. Dahil kung patuloy siyang magpapabihag kay Atty. Alon, hindi siya nito mabibigyan ng halaga. Dahil kilala ni Sabrina si Atty. Alon, puro sarili lang nito ang iniisip, kaya hindi malabo na pati siya ay traidorin ni Atty. Alon. Samantala, isang komprontasyon naman ang ginawa ni Trixie sa ina niyang si Patricia. Matapos madiskubri ang kwintas niya sa mga gamit nito, hindi nagpatumpik-tumpik si Trixie sa pagtatanong kay Patricia. Habang si Patricia naman ay malalim ang iniisip. Nag-iisip kung paano ba niya malulusutan ang anak niyang si Trixie dahil ubod ito ng ususera. Kailangan ni Patricia ng matinding palusot para malusutan ang gulong ginawa niya, para hindi na siya pagdudahan ng sarili niyang anak na si Trixie. Alam niyang matalinong bata ang anak niya, kaya hindi malabo na kung ano-ano ang pumapasok sa utak nito ngayong may nakuha siyang ebidensya. Malusutan pa kaya nila ang pagkabunyag ng mga sikreto? Masabi kaya ni Sabrina kay Lilet ang lahat ng tungkol kay Atty. Alon? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matchas. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.